Hollywood TV. Para matuwa ito ay pinilit nga niyang kumain pa at sa pagkamangha niya para nagkaroon siya ng gana. Sumubo siya hanggang sa masaid ang laman ng mangkok. Iyan ang maganda, anito. Salamat ha, pinilit mo ko. Alam mo, ang laki na ng utang na loob ko sa inyo ng inay mo. Heto't kahit medyo hindi niyo ako kakilala ay kinupkup niyo ako. I could be a criminal for all you know. Natigilan ito. Parang nababahala ito sa posibilidad na iyon. Hindi naman siguro, anito. At that moment, some scenes flash in his memory. May kausap siyang lalaki, may edad na ito. The project is almost finished, lo. Sinasabi niya rito. Good job, Ramel. I know I could count on you. Puri nito sa kanya. Somehow, his praise made him feel good but it also seemed to increase the tension he was feeling. Ilang eksena pa naglaro sa diwa niya at nahulaan niya mga tagpong iyon na hango sa kanyang nakaraan. Napalunok siya. Sa isang iglap ay tila may bumukas na pinto sa kanyang alaala. Jordan? Jordan. The name was unfamiliar to him so it took a while for him to realize it was him the woman was calling. Kinalabit na nga siya nito. Okay ka lang ba? Tanong nito, baka sa mukha ang pag-alala. Sa simula ay blanco ang tingin ibinaling niya rito. His mind seemed to be whirling. Iba't ibang eksena ang nagpapatong-patong at magkakasunod-sunod na pagsasalimbayan. At sa kasabay niyon ay ang matinding pagnanais niya na iwaksi lahat ng mga iyon. Sa isang kisap mata ay nawari niya kung anong klaseng buhay mayroon siya. Natukoy niya kung bakit parang ganun na lang ang pagtutol ng kalooban niya na bumalik na ang kanyang alaala. If he had no memory, he could continue to live free of the pressure that he had been his constant companion since childhood. Pero parang hindi tama na gawin niya iyon. Pero sandaling panahon lang naman, sa loob niya. Hayon nga't habang iniisip niya ang buhay na babalikan niya, ay parang nagsisikip na kaagad ang dibdib niya. The pressure he had been carrying was tremendous and he realized it had gotten to him. Bago pa maganap ang aksidente ay malapit-lapit na siguro siya na magka-nervous breakdown. He gazed at the woman starting at him. Parang may presko at sariwang hangin humaplos sa kanyang dibdib. Kung mananatili siya sa lugar na iyon ay nangangahulugan na makakasama niya ito ng matagal-tagal pa. He kinda liked the idea. At kung hindi muna niya aaminin na nanumbalik na ang alaala niya, hindi niya kakailanganing magsiwalat ng impormasyon tungkol sa sarili niya. Kahit sandali lang, usal uli niya sa kanyang sarili. Mukhang hindi ka okay, saad nito. Teka, tatawagin ko si inay. Umakma itong babalikwas pero kaagad niyang nahagip ang kamay nito para pigilan nito. Gaya kanina ay may matinding sensasyong umahon sa kanya sa paglalapat ng kanilang mga kamay. Muntik na siyang mapangiti. Teenager pa yata siya nang huli niyang maramdaman ng ganoon. At habang nakatingin siya kay Neri ay lalong tumindi ang pagnanais niyang makasama pa ito. Okay lang ako, giit niya rito. May naalala lang ako. Talaga? Umaliwala sa mukha nito. Alam mo na kung sino ka? Natahimik siya. That was the moment of truth. Hindi, pagsisinungaling niya. Mga eksena lang na kung ano-ano iyon, pero hindi sapat para malaman ko kung sino ako. Kahit sandali lang, I deserve this break. Pagpapatahimik niya sa nambubulabog niyang konsensya. Dahil siguro sa sariwang hangin, sa masustansyang pagkain at sa mahusay na pag-aalala sa kanya ng mga ina, lalo na ni Neri, ay naging mabilis ang panunumbalik na lakas ni Ramil. Pagkalipas ng isang linggo ay nakakagalaw na siya ng mabuti. Nagpupumilit na nga siyang tumulong-tulong sa mga gawaing bahay. Nahihiya siyang nakikitira siya sa mga ito nang walang kabayaran. He did not have any cash. Wala ang wallet niya sa bulsa niya. Malamang ay nahulog iyon sa karagatan.
May kuryente sa Santa Fe pero pangit ang TV reception kaya hindi ganaang nakakapanood ng telebisyon ng mag-ina. Mabuti na rin iyon. Hindi niya alam kung mapapabalita ang pagkawala niya at ayaw niyang ipaalam muna sa mga ito kung sino siya. Not revealing his identity and the return of his memory bothered him. Pero wala naman siyang masamang hangarin doon. Gusto lang muna niyang manahimik. Gusto niyang kalimutan kahit sandali ang buhay niyang napakahirap dalhin. Malamang naala-alang sa kanyang lolo niya. Iyon ang isa pang bumabagabag sa kanya. Pero sandali lang naman siyang mawawala. Sandali siya magpapasasa sa kapayapaang noon lang niya natagpuan sa tanang buhay niya. Ang lalim naman yan, nakakalunod. Napapiksi siya nang may magsalita mula sa likuran niya. Nakaupo siya noon sa nakatumbang puno ng niyog. Malapit iyon sa dalampasigan. Pagkatapos niya magwalis sa bakuran at ayusin ang mga panggatong na kahoy, ay tumuloy muna siya roon. Nagsabi siya kay Inay Melinda, ang inay ni Neri, na doon siya gagawi. Gumaan ang pakiramdam niya nang malingunan niya si Neri. Seeing her face simply brightened his day. May salbabida naman, pakikisakay niya sa biro nito. Tumawa ito. Siya naman ay napangiti. Ang sarap talaga sa tainga ng tunog ng tawa nito. In fact, he liked everything about her. Her smile, the sound of her laughter, the way she smelled. Pinigilin niya ang pag-arangkada ng imahinasyon niya bago iyon humantong sa kung saan. Tiyak niyang magiging saksakan ng komplikado ang lahat sa sandaling kailanganin na niyang balikan ng totoong buhay niya. Pinagmasdan niya si Neri. He could fall in love with her so easily and the idea scared him. Tiyak na hindi papaboran ng lolo niya si Neri. Base sa madalas mabanggit sa kanya ni Neri na kung ito ang masusunod ay hindi nito iiwan ng Santa Fe. Malamang na hindi ito magiging masaya sa syudad. May dumi ba ako sa mukha? O baka naman naaagnes na ang maskara ko? Sa totoo lang kasi alien ako at maskara lang itong anyong tao ko. Hirit nito. Siya naman ang natawa. Huwag mo akong titigan ng ganyan at baka matunaw na ako. Iyon ang iniisip ni Neri. Kung pagmasdan kasi siya ni Jordan ay para bang gandang-ganda ito sa kanya. Kinikiliti ng ideyang iyon ang lahat ng pwedeng makiliti sa kanyang pagkatao. Idanaan na lang niya sa biro ang lahat. Maganda ang maskara mo kung ganoon. Hindi halata na alien ka. Saad ni Jordan. Puro kakalokohan, anya rito. Sino ba nagsimula ha? Ganti nito. Si Batman, napahalakak ito. You're really something, wika nito. Bigla siyang natahimik. Sa simula pa lang ay tila may kung ano ng taglay ito na masyado nakakaakit sa kanya. Pero alam din niyang hindi siya dapat makadama rito ng kung ano-ano. Ni hindi nga niya alam kung may pananagutan na ito. Kung wala man, mukhang hindi siya uri ng babaeng babagi rito. Baka sa kilos at pananalita nito ang estado sa lipunan na posibleng kinabibilangan nito. Naalala tuloy niya ang payo sa kanya ng inay niya. Maghinay-hinay ka, Neri, sabi sa kanya ng kanyang inay nang madatnan siya nitong nakatanaw sa bintana. Pinapanood niya ang paglilinis si Jordan sa bakuran. Saan ho? Patay mali siyang tanong niya. Isang malamlam na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi natin alam kung anong uri ng tao si Jordan, sabi nito. Ni hindi nga natin alam ang tunay na pangalan niya. Alam mo rin na darating ang panahong aalis siya, kaya ingatan mo ang damdamin mo. Sa pagtatanong-tanong ng inay niya ay may nasagap itong balita ng isa raw sa pagsabog. Para daw eroplano o helicopter iyon. Pero malayo-layo sa islang kinaroroonan ng Santa Fe ang napabalitang pagsabog at wala ngang direktang makapagsabi kung ano ang sumabog. Ang duda lang nila ay baka may kinalaman iyon kay Jordan. Natumbo kaagad niya ang tinutukoy ng kanyang inay. Kapag umalis na si Jordan ay malabong balikan pa sila nito dahil malamang na nasa malayong lugar ang buhay nito. Inay, napayakap siya rito. Ganun na lang ang lungkot na nadama niyang bunsod ng ideyang aalis si Jordan at kapag nangyari iyon ay mukhang malabo nang magpakita pa uli siya. Patatagin mo ang loob mo, Neri.
Hinagod-hagod nito ang likod niya. Humugot ito ng hininga. Habang yakap siya nito ay ramdam niya ang tensyong tila namumula ito. Inay, nagtatanong ang tinig at mga mata niyang lumayo siya rito. Lalo siya nagtaka nang makita niyang nangingilid ang mga luha nito. Mabilisan itong pinahid ang mga luha nito. Bakit kayo umiiyak? Nababahalang usisa niya. Hindi maigting na pagtanggi nito. Talagang nagluluha mga mata ko kung minsan. Masyado sigurong tuyo ang hangin. Sige, maiwan na muna kita at dadaanan ko muna kay Mang Nadong iyong iniirimit sa kanyang kita. Sandali lang ako. Mary, huwag kang magpadalos-dalos. Pahabol na payo nito bago siya iwan. Napaigtad siya nang maramdaman ang pagdantay sa kanya ng palad ni Jordan. Akmang aatras siyang palayo pero napigilan niyo ng masarap na pakiramdam na kaagad na lumukob sa kanya dahil sa ginawa nito. Nagtama mga paningin nila at tila nababanaag niya sa mga mata nito ang damdaming sumasalamin sa nadarama niya. May tensyong bumabalot sa kanila at parang unti-unti rin silang nahihila palapit sa isa't isa hanggang sa magdaitin na nga ang mga labi nila. Para siyang nayanig sa sensasyong lumukob sa kanya. Sa wari nakalimutan niyang huminga. Pero kahit siguro himatayin na lang siya at kapupusan ng hangin ay hindi iyon inaandahin dahil basta tumagal pa ang sandaling iyon na tila binalot ng mahika. Maghinay-hinay ka, Neri. Pag-ukil-kil sa isip niya ng babala ng inay niya. Noon na niya pinilit lumayo kay Jordan. I'm sorry, anito. Tumangulang siya. Para kasing wala siyang kakayahang magsalita. If it's any consolation, I know I'm not married. Saad nito. Paano mo na siguro iyon? Bumalik na ang alaala mo? Sinaklot ng takot ang dibdib niya. Alam na kasi niya ang kasunod niyon. Aalis na ito. Hindi pa gaano, pero may mga parting naaalala ko na at kasama roon ang kaalamang binata pa ako. Girlfriend, wala ka rin ba? Gusto sana niyang itanong iyon pero nakahiyaan niya. Still, I shouldn't have done that with what I did. Hindi tama. Anito. Inabot nito ang palad niya. Hindi rin yata tama na hayaan niya itong hawakan iyon ng basta-basta. Pero ganun na lang ang pagtutol ng kalooban niya sa utos ng isipin niya na hilahin niya palayo ito ang mga kamay nito. Hindi siguro niya dapat hayaang mahulog dito ng todo ang loob niya pero parang hindi rin ganun kasama kung hahayaan niya ang sarili magpasaya sa mga maunting kaligayahang dulot ng presensya nito sa buhay niya. Hindi man ito matagal doon ay may magandang alaala rin iyong iiwan sa kanya. Let's take a walk. Ihaya nito sa kanya. Tara, pagpayag ka agad niya. Magkasabay silang naglakad sa baybayin. Naisip niyang di hamak palang mas masarap mamasyal doon kung may kasama. Depende sa kasama. Nawarin ka agad niya. Parang nangungulila ang kamay niya. Tila naghuhumiyaw iyon na maipaloob sa palad ni Jordan. At waring nahulaan naman ito ang lihim niyang hiling. Inabot nito ang kamay niya. Lalong sumaya ang nadarama niya. Naglakad sila sa dalampasigan hanggang sa tuluyan ng kumalat ang dilim. Kapag kuwan ay bumalik na rin sila sa bahay. Oh, natagalan yata kayo. Puna ng inay niya. Malayo-layo ho ang nalakad namin. Saad niya. Sige po, maghahay na ako. Tumuloy na siya sa kusina. Pero habang naglalakad siya palayo ay ramdam niya ang pagkakapako sa kanya nang malamang may nanunuring na mga mata ng inay niya. Kabababa pa lamang ni Sito ng telepono. Asam niya ay huwag mapapabulaanan ng binalita sa kanya. Matagal-tagal na ring nawawala si Ermil at kahit pa hindi natagpuan ng mga labi nito ay nagsisimula ng mabuo ang paniniwala ng mga naghahanap dito na patay na ang kanyang apo. Hindi nga lang tumitigil sa paghahanap ang mga ito dahil binabayaran niya. Sa pagkakataong iyon ay minakausap daw mangisda ang isa sa mga naghahanap sa kanyang apo. Hindi siya dapat karakarakang umasa pero nabuhayan siya ng loob. Iginala niya ang paningin sa silid ng kinaroroonan niya. Ang lakalikin yon dahil siguro doon kaya lalong tumindi ang pinakaramdam niya sa pag-iisa.
Hindi niya inaasahan na magiging ganun ang estado niya. He was hoping for a puzzle of grandkids, pero may mga pangarap sigurong mananatiling pangarap na lang. Naging masaya naman ang pagsasama nila ng asawa niyang si Matilde. Inaamin niya, hindi ito ang itinuring niyang pag-ibig ng buhay niya. Pero natuto rin siyang mahalin nito sa sarili niyang paraan. It was just such a shame she died so early and while giving birth to what was supposedly their second son. Dahil doon ay naging uniko iyon na lang niya si Ramoncito Jr. But he even managed to outlive his son. Inunahan pa siya nito sa pagpunta sa hukay. Napailing siya. He shouldn't be alone. He hated it. Pero ano bang magagawa niya? Napahaplos siya sa nananakit niyang dibdib dahil siguro ng kalungkutan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.